Siya ay isang makapangyarihang salamangkero na nagsisilbing komandante sa hukbo ng Panginoong Demonyo at dahil sa kanyang kakayahan at lakas, siya ay naging mahalagang miyembro ng hukbong demonyo. Subalit may isang problema kung saan siya pala ay isang tao, at sa isang digmaan ang buong tropang orc ay nakapasok sa mga pader ng kastilyo dahil sa mga maayos na nakalagay na pampasabog malapit sa base ng pader, at ang bida natin ang gumawa nito. Habang nangyayari ito, pinapanood niya mula sa itaas kasama ang pinuno ng orc na labis na nasiyahan sa resulta ng pagsalakay ng kanyang mga tropa matapos sundin ang kanyang payo. Gayunpaman ay hindi siya nagulat sa kinalabasan dahil ang tagumpay ay halos tiyak na, nang mailagay siya sa pamamahala sa operasyong ito. Sa loob ng bakuran ng kastilyo ang mga tao at demonyo ay naglalaban ng matindi, ngunit mas mahusay na nakahanda ang mga demonyo upang manalo dahil sa kanilang likas na lakas kaya't ang mga sundalong tao ay pinapatay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang kapitan ng hukbong tao ay nasa itaas ng kastilyo at pinapanood ang kanyang mga tauhan na namamatay isa-isa mula sa kamay ng kalaban, at sa bintana ay marahil ay pinagsisisihan niya ang araw na nagpasya siyang maging isang kabalyero. Bigla niyang napagtanto na hindi siya nag-iisa sa silid kaya't lumingon siya at natagpuan niya ang ating bida na si Aiki na nakapasok ng lihim. Alam ng kapitan ng mga tao na tapos na siya kaya't hinarap niya ito at tinanong kung sino siya. Ipinakilala ni Aiki ang kanyang sarili bilang komandante ng 7 Brigade ng Undead ng Panginoong Demonyo. Sinabi ni Aiki sa kapitan ng mga tao na may ilan na lang siyang pagpipilian. Halos patay na ang kanyang mga sundalo kaya sinabi niya dito na gusto niya ang teritoryong ito, at maaari nilang gawin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan at nasa kanya na ang pagpili at ayaw ng kapitan ng mga tao sa alinman sa mga pagpipilian kaya't sumugod siya para sa isang desperado na atake. Kaso hindi siya nagulat dito dahil sa inaasahan na niya na kailangang gawin ito sa mahirap na paraan. Mabilis siyang nagcast ng isang spell na tumama sa kapitan ng mga tao at pinapabagsak ito. Si Aiki ay opisyal na nanalo sa digmaang ito subalit nang pumasok ang pinuno ng orc sa silid upang batiin siya sa kanyang tagumpay, at habang ang karaniwang gagawin ng isang demonyong komandante sa puntong ito ay patayin ang lahat ng natitirang miyembro ng hukbo, kaso may iba pala siyang plano. Inutusan ni Aiki ang pinuno ng orc na magbigay ng paunang lunas sa kapitan pati na rin sa anumang sumukong sundalo. Siya ay pinapanood ng isang mangkukulam sa pamamagitan ng kanyang kristal na bola at nagulat siya, na nakaya ni Aiki na makuha ang kastilyo ng arsenal gamit lamang ang isang brigade at isang linggong paghahanda. Kaya't interesado siya sa potensyal na ipinapakita ni Aiki at pagbalik sa kastilyo. Gumawa si Aiki ng barrier sa paligid niya para maiwasan ang pagiging bantayan pa at nang magkaroon na siya ng privacy, iniisip niya na nakaramdam siya ng guilt sa pananakit sa maraming tao kahit na kinakailangan ito para manalo sa labanan. Hindi siya kailanman nasasanay sa karahasang dulot ng digmaan dahil habang ito ay dapat natural lamang sa isang demonyo, subalit si Aiki ay isang tao lamang na nagkukubli at ang kanyang guro na si Romberg ay isang dakilang salamangkero. Pero marami rin siyang alam tungkol sa mundo at sa advanced na sibilisasyon na minsang namuhay. Isang araw ay natagpuan ni Romberg si Aiki bilang sanggol at napagpasyahan niyang alagaan ito bilang libangan. Sa paglipas ng mga taon na kasama niya si Romberg ay itinuro sa kanya ang lahat ng magic at kaalaman na mayroon ito kaso ang huling hiling ni Romberg bago siya namatay dahil sa katandaan, ay huwag sabihin ni Aiki kahit kanino ang tungkol sa sinaunang sibilisasyon dahil magdudulot ito ng sakuna kung malalaman ng mga tao. Isa pang bagay na hiniling ni Romberg kay Aiki ay huwag niyang hayaang makita siya ng iba ng walang balabal o maskara, dahil kung malaman na siya ay tao ay hindi siya patatawarin ng Panginoong Demonyo at mula noon ay hindi na tinanggal ni Aiki ang kanyang maskara, kahit ngayon ay nagagawa lang niyang tanggalin ito dahil sa makapangyarihang barrier na itinatag niya sa paligid ng silid. Ang barrier na ito ay pumipigil sa sinuman na makapasok sa silid nang walang pahintulot niya. Pero sa kasamaang palad ay hindi ito naaangkop sa mga tao na nasa loob na ng silid. Tumingin si Aiki pababa at nakita ang kasambahay na nagtatago sa ilalim ng mesa. Nagmamakaawa siyang huwag siyang patayin ni Aiki dahil hindi siya magsasalita tungkol sa kanyang lihim, ngunit biglang tumama ang ulo niya sa mesa at nawalan ng malay at siniguro ni Aiki kung buhay pa siya at mukhang nabubuhay pa naman ang kasambahay. Pero talagang hiniling niyang hindi ito nangyari dahil nagawa niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng mahigit 20 taon, bakit kaya ang unang taong makakaalam ng kanyang lihim ay isang clumsy na kasambahay?
Biglang kumatok ang pinuno ng orc sa pinto dahil gusto niyang makipag-usap kay Aiki kaya't kailangang harapin ni Aiki ang problema sa kasambahay mamaya at sa labas. Sinabi ng pinuno ng orc kay Aiki na nagawa nilang sakupin ang kastilyo ng matagumpay, pero nagtataka siya kung bakit pinapayagan ni Aiki na mabuhay ang maraming tao. Sinabi niya na hindi naman ito problema, dahil ang bagong Panginoong Demonyo ay hindi naman partikular na nagmamalasakit sa dami ng kanilang napatay at ang importante ay nagawa nila ng maayos ang trabaho. Naiintindihan ito ng orc pero siya at ang iba pa ay umaasa na papatayin ang lahat ng tao at susunugan ang nayon hanggang sa mawala. Ngunit tinanong ni Aiki kung ano ang layunin ng paggawa nito, lalo na kung papatayin nila ang lahat ay wala nang matitirang magbabayad ng buwis at ang Arsenal ay isang trading na lungsod. Kaya sino ang gagawa ng lahat ng kalakalan kung papatayin nila ang lahat ng tao? Biglang nakasalubong ni Aiki at ng orc ang ilang tao na nais makipag-usap kay Aiki. Sinimulan ng orc na sigawan sila dahil sa kanilang lakas ng loob na direktang makipag-usap dito, pero sinabi niya na ayos lang at tinanong ang pinuno ng nayon na magsalita. Tinanggap ng pinuno na ang bayan ay nasa ilalim na ng kontrol ng hukbong demonyo, kaya't gusto niyang malaman kung magkano ang inaasahan nilang bayad sa buwis sa Panginoong Demonyo at sinabi ni Aiki na maaari nilang bayaran ang karaniwang halaga na lagi nilang binabayaran, pero nilinaw niya na kung sino man sa kanila ang lalaban sa Panginoong Demonyo para sa anumang dahilan ay walang awang mapaparusahan. Biglang napansin ni Aiki na may mali at ilang sandali pa, siya ay na-teleport sa isang madilim na silid na may isang higanteng halimaw na nakatayo sa likuran niya na may masasamang intensyon. Tumalon si Aiki palayo upang maiwasan ang paparating na atake at mukhang hindi ito ang unang beses na nangyari, dahil nagrereklamo siya sa mangkukulam na hiningi niya na huwag siyang tawagin ng biglaan na ganito. Dahil naroon na siya, nagpa siya si Aiki na talunin ang halimaw gamit ang kanyang tungkod upang mag-cast ng makapangyarihang spell at winasak niya ang golem sa isang suntok. Na-impressed ang mangkukulam sa kakayahan ni Aiki dahil kampante siya sa lakas ng golem na iyon. Sa wakas ay nalaman natin na ang pangalan niya ay Sappho, ang dating nakatataas ni Aiki sa hukbong demonyo at ang tanging demonyo na nakakaalam na siya ay tao. Hiniling ni Aiki na sa susunod ay magpadala na lang siya ng mensahero kung gusto niyang makipag-usap, pero natutuwa si Sappho na gulatin siya gamit ang teleportation. Tanggap ni Aiki na kailangan niyang patuloy na harapin ang kalokohan ni Sappho. Kaya't tinanong niya kung bakit siya tinawag at sinabi ni Sappho na hindi ito dahil sa laban sa Arsenal dahil ang kanyang mga paboritong alagad ay maaaring nagulat ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa labanan. Kontento si Sappho sa kung paano kinontrol ni Aiki ang lungsod at kung paano niya pinili na iligtas ang mga tao, ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit siya tinawag at kaya't sinabi ni Sappho na nais siyang makita ng personal ni Darkoten at ito ang Panginoong Demonyo. Nagulat si Aiki sa balitang ito dahil siya ang magiging unang komandante ng brigade na magkakaroon ng ganitong karangalan. Nagtataka pa rin siya kung bakit nais siyang makita ni Darkoten at iniisip ni Sappho na marahil ay dahil sa kahangahangang nagawa ni Aiki na masakop ang Arsenal sa loob lamang ng isang linggo. Kaya't dadalhin siya ngayon ni Sappho sa kastilyo ng Panginoong Demonyo. Hindi inaasahan ni Aiki na aalis sila agad pero ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Sappho at nag-teleport sila papunta doon. Samantala ay bumalik na sa malay ang kasambahay sa kastilyo at bumangon siya at sinubukan na umalis, ngunit natuklasan niyang siya pa rin ay nakulong sa loob ng barrier ni Aiki at alam niyang hindi niya magagawang makalabas sa ganitong barrier. Habang tumitingin-tingin sa paligid ng silid, nakita niya ang isang plato ng pagkain at isang note na iniwan ni Aiki at sinulat niya na kainin niya ang pagkain at hintayin ang kanyang pagbabalik. Sinunod ng kasambahay ang utos at dahil sobrang sarap ng pagkain ay sinunggaban niya ito. Samantala, si Aiki at Sappho ay dumating na sa kastilyo ng Panginoong Demonyo at ang malakas na usok na nakapaligid sa kastilyo ay bahagyang nakakaapekto kay Aiki dahil siya ay tao, pero pinilit niya ito at patuloy na naglakad papunta sa kastilyo. Sa pintuan ng kastilyo, may mga gwardya na nakaposte kaya tinanong ni Aiki si Sappho kung sinisiyasat ba ng mga gwardya ang lahat ng pumapasok sa kastilyo. Binanggit ni Sappho na totoong ang ini-inspeksyon nila ang lahat ng pumupunta rito. Nag-aalala si Aiki dahil malalaman agad ang kanyang pagkakakilanlan kapag pinahubad sa kanya ng gwardya ang kanyang maskara. Pero sinabi ni Sappho na siya na ang bahala at ginamit niya ang kanyang mahika upang paligiran si Aiki ng isang nakakatakot na aura at nang makarating sila sa mga gwardya, wala silang naramdaman kundi paggalang sa kanyang kapangyarihan at alam ng mga gwardya na si Aiki ay apo ni Romberg,
at dahil sa pagsasanay mula sa isang dakilang salamangkero ay hindi na nakapagtataka sa kanila na si Aiki ay napakalakas. Pinayagan sina Aiki at Safro na pumasok sa kastilyo ng walang karagdagang tanong at matapos ang ilang sandali ng paglalakad, tinanong niya kung gaano katagal bago sila makarating sa silid ng pagdinig at sinabi ni Safro na malapit na sila, pero talagang nais ni Aiki na sana ay kaya rin niyang lumipad katulad ni Safro sa ganitong sitwasyon. Palagi siyang naiinggit sa kakayahan ni Safro sa flight magic, at kahit na kaya niyang gamitin ang spell ay wala siyang masyadong kontrol tulad ni Safro kaya't ang pinakakaya niyang gawin ay tumalon ng napakataas gamit ito. Sa wakas ay narating nila ang silid ng pagdinig kaya sinabi ni Safro kay Aiki na maghintay sa labas sandali habang kausap niya ang Panginoong Demonyo at nang pumasok na si Safro, naisip niya kung paano nagawang mabaliktad ng Panginoong Demonyo na si Derkutin ang digmaan at bigyan ang mga demonyo ng kalamangan sa pamamagitan lamang ng pagsali sa isang labanan. Siya ang pinakamalakas na demonyo at ayon sa mga tsismis, siya ay isang malupit at malamig na Panginoon na maaaring pumatay ng sino mang hindi niya magustuhan, ngunit sa kabilang banda ay kilala rin siya na marunong kumikilala ng talento kahit ano pa man ang mga kahinaan ng isang tao. Ang kanyang bagong pamamaraan sa pamumuno ay nagrevolusyon sa hukbong demonyo dahil ang mga demonyo ay likas na ipinanganak na may instinct na mag-away-away sa maliit na bagay. Si Derkutin ay nagawa ang lahat ng iyon sa kanyang panahon bilang Panginoong Demonyo. Nakarinig si Aiki ng tawag mula kay Safro upang pumasok, kaya pumasok siya sa silid ng trono at habang binabati niya ang Panginoong Demonyo, nagulat siya nang malaman na ang Panginoong Demonyo ay isang babae. Pinuri ni Derkutin si Aiki sa kakayahan niyang masakop ang arsenal sa loob lamang ng isang linggo. Nagpasalamat siya sa magagandang salita pero hindi niya iniisip na nararapat siya sa ganong karami na papuri. Nakita ni Derkutin ang pagiging humble ni Aiki na medyo kakaiba dahil nagpapaalala ito sa kanya kung paano kumilos ang isang tao. Agad na pinagsisihan ni Aiki ang pagbukas ng kanyang bibig dahil halos nalantad na ang kanyang lihim, mabuti na lang at nakabawi si Safro para sa kanya at ipinaliwanag na pinalaki si Aiki ng dakilang salamangkero na si Rumberg, nakilala sa kanyang pagiging humble kaya't doon natutunan ni Aiki ang pagiging humble. Iniisip din ni Safro na maaaring mas matalino si Aiki kaysa sa una niyang inaakala kaya't pinili nitong huwag patayin ang mga tao kahit na nasakop na niya ang arsenal, ngunit ngayon ay pinagsisisihan ni Aiki na hindi niya pinatay ang mga tao tulad ng isang karaniwang demonyo dahil nagdudulot ito ng hindi kanais-nais na pansin sa kanya. Humingi siya ng pahintulot na magsalita at ipinaliwanag kay Derkutin na pinaligtas niya ang mga tao dahil bagaman maaari silang matakot, hindi sila susunod ng matagal at kaya't naramdaman niyang mas mabuting iwasan ang pagpatay sa kanila hanggat maaari upang mapanatili nila ang kanilang normal na pamumuhay at manatiling produktibo. Tinanong ni Derkutin kung iyon din ang opinyon ni Rumberg, at sinabi ni Aiki na oo at ilang minuto pa lamang siyang nakikipag-usap kay Derkutin, pero alam na niya na si Derkutin ay may kaalaman tungkol sa sinaunang sibilisasyon na sinabi sa kanya ni Rumberg. At ginamit niya ang kaalamang iyon upang mabuo ang hukbong demonyo sa kung ano ito ngayon. Nag-teleport si Derkutin mula sa kanyang trono at lumapag sa harap ni Aiki, sinasabi na siya ay talagang kakaiba sa karamihan ng mga demonyo, pero sa susunod nilang pagkikita ay nais niyang makita ang mukha niya sa ilalim ng maskara. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa likod ni Aiki at sinabing inaasahan niyang makakita pa ng magagandang resulta mula sa kanya sa hinaharap. Pagkaalis ni Derkutin sa silid ay bumagsak si Aiki dahil sa nerbiyos at tinutuya siya ni Safro dahil sa sobrang kaba niya sa harap nito, pero kahit na siya ay isang malakas na salamangkero, siya pa rin ay isang duwag. Ang kinakatakutan ni Aiki ay ang katotohanan na naramdaman ni Derkutin na ang maskara ay hindi ang kanyang tunay na mukha, pero hindi pa rin niya alam na siya ay tao at binanggit din ni Safro na makakatanggap si Aiki ng gantimpala mula kay Derkutin para sa kanyang mga nagawa. Bagaman hindi niya ito ituturing na gantimpala. Pagkalipas ng ilang sandali ay nag-teleport siya pabalik sa arsenal upang tingnan ang kalagayan ng kasambahay, nakita niyang kinain na ng kasambahay ang lahat ng pagkain na iniwan niya para rito, kaya't tumingin siya sa paligid at nakita itong natutulog sa likod ng mesa. Ginigising niya ito at nang malaman ng kasambahay na bumalik na siya, nagsimula itong magmakaawa para sa kanyang buhay at humiling kay Aiki na huwag siyang saktan at sinabi niya sa kanya na kumalma dahil wala siyang balak na patayin siya, pero nais niya munang malaman ang kanyang pangalan. Sinabi ng kasambahay na tinatawag siyang 13 dahil ang mga alipin dito ay tinutukoy lamang sa kanilang mga numero,
pero tinatawag siya ng kanyang ina sa pangalang Stella at sinabi ni Aiki kay Stella na hindi niya siya maaaring palayain ngayon na alam na nito na siya ay tao. Pero nangako si Stella na hindi siya magsasalita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Aiki sa kahit sino. Naniniwala si Aiki na mananatiling tahimik si Stella subalit para masigurado, binanggit niya na kailangan niyang magsilbi bilang kanyang kasambahay mula ngayon at masayang masaya si Stella na maging kasambahay nito kung ibig sabihin nito ay mabubuhay siya, kaya't pumayag siya. Kinabukasan ay opisyal na kinoronahan si Aiki bilang pinuno ng isang lugar na tinatawag na Alas. Noong nakaraang araw ay ipinaalam ni Sappho kay Aiki na ito ang gantimpalang inihanda ni Delcotin para sa kanya, isang bayan ito sa harap na linya kaya't ang trabaho ni Aiki ay ang muling itayo ang bayan at pataasin ang kita mula sa buwis nito ng doble. Hindi ito gusto ni Aiki lalo na't si Sappho ang nag-conquer sa bayan at sinira ang lahat ng pader, na nag-iwan dito ng walang proteksyon at dahil nasa harap na linya sila, kailangan nilang magkaroon ng mga pader ng bayan para sa proteksyon sakaling umatake ang hukbong tao. Nang tanungin siya kung gaano katagal abutin ang muling pagtatayo, sinabi ni Gaia na aabutin ito ng 6 na buwan sa pinakamabilis at ang 6 na buwan ay napakatagal para sa isang bayan na walang pader, pero sa paggamit lamang ng mga manggagawang tao, walang paraan para mapabilis pa ito. Gayunpaman, naniniwala si Aiki na may paraan siya para matapos ito sa loob lamang ng 1 buwan, at iyon ay ang paggamit ng parehong mga manggagawang demonyo at tao at di pa kailanman nakita ni Gaia na nagtutulungan ang mga tao at demonyo, at naisip pa ni Aiki na magkaroon ng 8 oras na shift upang tuloy-tuloy ang pag-aayos ng pader 24 na oras sa isang araw. Binabayaran din ni Aiki ng sapat na sahod ang mga manggagawa upang mapanatili ang kanilang moral, kaya't kumbinsido si Gaia na si Aiki ang pinakamalaking asset ng hukbong demonyo at tiyak na siya ang susunod na Panginoong Demonyo. Kaso dito muna matatapos ang episode 1 sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.